Alexa's point of view. Narinig ko na naman ang boses na kinaiinisan ko. Dahan-dahan akong lumingon at nakita si Sir Daniel na nakapamulsa at magkasulubong ang kilay. Oh, bakit nandito siya? Iniwan niya ang babae niya sa loob? Sa tuwing naiisip ko yun ay naiinis na ako. Bumaling sa akin si Daniel, pero umiwas ako at kay Darwin ako tumingin. Darwin smiled. It's nice to see you again, cousin. Lumapit ito kay Daniel at pinagtagpo ang kani-kanilang balikat. Doon ako lubos na nagtaka. Cousin? Pinsan niya si Daniel? Kaya naman pala. Nasa lahi na siguro nila ang binayayaan ng mala-Adonis na muka. Pero to be honest, mas angat ang kugapuhan ni Daniel kaysa kay Darwin. Iniling ko ang ulo ko dahil nagsisimula na naman akong mangarap ng gising. Tinignan ko ang dalawa. Mukhang close na nga sila. I said, what are you doing here? I thought you are in Canada, but what are you doing here in my house, Darwin? May galit sa tono ng pananalita ni Sir Daniel at tumingin pa sa akin gamit ang madilim nitong mata. Napalunok ako at nag-iwas muli ng tingin. Kay Darwin na lamang ako tumingin, pero ramdam ko ang tingin ni Daniel sa akin. Bakit ba siya galit? Wala naman akong ginawang masama ah. Ouch, pinsan naman. Parang pinagtatabuyan mo ko ah. Umuwi na ako ng Pilipinas kasi tapos na rin ang mga trabaho ko sa kampanya ni Daddy. At pumayag naman sila na dumito muna ako ng ilang buwan. Ani Darwin, wala akong narinig na salita mula kay Daniel. Hindi ko pa rin siya binibigyan ng tingin. Actually, kapitbahay na tayo pinsan. Tumawa si Darwin. Get out of here, Darwin. Seryoso na wika ni Daniel at mabilis na umalis papasok sa loob. Napakasungit. Saad ni Darwin at ngumuso pa na kinatawa ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Hinawakan ko naman ang palihim ang likurang bahagi ng garter ng short ko dahil sa ngiti nito. Hey, it's nice to meet you, Alexa. Kumindat pa ito at prenteng humarap sa akin, namulsa pa. Ako rin. Nahihiya akong sambit. Meron na bang nakapagsabi sa'yo? Takang tumingin ako rito at nagsulubong ang kilay ko. Nang ano? Pilyong ngumisi ito at inabot ang kanang pisngi ko at marahan itong hinaplos. You're so beautiful, Alexa. Bulong niya. Namuo ang mainit na pakiramdam sa pisngi ko at umiwas ng tingin sa binata. Maganda raw ako? Ani ko sa sarili. Sunod na ginawa ni Darwin ay inayos nito ang buhok na nagkalat sa gilid ng noo ko. Ang lambot ng bawat kilos niya. Isa ba siyang playboy katulad ni Daniel? And Darwin. Bigla akong narinig muli ang boses ni Daniel, kaya mabilis akong napaatras palayo kay Darwin. Tinignan ko si Daniel na natigilan at umiigting na ang panga. He angrily walked towards me. Hinawakan niya ang braso ko na naghatid ng kakaibang init sa katawan ko at hinatak ako palapit sa katawan nito. Nasubsob ang mukha ko sa malapad nitong katawan. Malakas akong napasinghap. Sandali, yung puso ko, nahihibang na. Mabilis ang paghinga ni Daniel. Gusto ko sanang umatras pero naging bato na ako sa pwesto. Don't touch her. This girl is mine. May igting na saad ni Daniel. Anong sabi niya? Pagkatapos ay mabilis akong hinila ni Daniel papasok sa loob ng bahay. Iniwan namin si Darwin na nakatayo mag-isa roon. Hindi ko alam kung saan niya ako dinala. Pero ang alam ko ay lutang na lutang ang isip ko dahil sa sinabi niya. He owns me? What is he talking about? Get up yourself, Alexa. This man is a playboy. At papaano niya nasasabi yun sa harapan ng pinsan niya? Alam ni Darwin na katulong lang ako rito. Nabalik ako sa realidad nang magsalita si Sir Daniel na ngayon ay mariin ang tingin sa akin. Nasa loob na kami ng kwarto nito. Ang likuran ko ay nakasandal sa pintuan. Si Daniel naman ay nasa harapan ko at nakapamulsa. Bakit kami nandito sa kwarto niya? Pwede naman sa ibaba kami mag-usap o di kaya sa labas ng kwarto niya. Bakit kailangan sa loob pa talaga? Bakit kinakausap mo siya, Alexa? He asked. Napaatras ako nang marinig ko ang nakakatakot nitong boses. Hindi ko siya magawang tignan. Kaya tumingin na lamang ako sa ibaba at kinagat ang ibabang labi ko. Nang hindi ako sumagot, marahas niyang hinawakan ang baba ko
At pilit na tinignan siya sa mata. It was filled in anger and his eyes are too dark. Humigting ang panga nito. Nabalot ako ng kaba dahil sa nakikita kong inis sa kanyang muka at baka saktan pa niya ako. Ipinikit ko ang mata ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baba ko. How many times should I tell you to look at me while I'm talking to you, Alexa? Aniya sa malakas na boses. Ayoko. Mariin kong pinikit ang mga mata ko. Natatakot ako na tignan siya. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Just look at me, woman. I want to see those tantalizing eyes. Mahinahon niyang sabi. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko na ba talaga ang paningin ko. Pero sa huli idinilat ko ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang kalmado nitong hitsura. Hindi katulad kanina na magkasulubong ang kilay niya at matalim ang titig. Hinilot niya ang ulo niya at pinakatitigan ako. Ang ganda talaga ng mga mata nito. Nakakamanghang tignan. Natulala na naman ako. Wala akong naintindihan sa sinasabi niya. Right, Alexa. Nabalik ako sa realidad at hindi ko na malayang kanina pa pala ako kinakausap ni Sir Daniel. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Napalunok ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala naman kasi akong maintindihan sa sinasabi niya. He let out a deep sigh. Pipi ka ba? Kanina pa kita kinakausap pero hindi ka naman sumasagot. Salubong ang kilay niya habang nagsasalita. Ha? Yun lang ang tanging naisagot ko dahil hindi ko naman talaga alam kung anong sasabihin ko. Mas lalong lumalim ang tingin niya sa akin. Naibaba ko ang tingin. Kapag kaharap ko talaga si Daniel ng malapitan ay nagiging mahina ko. Pero kapag nakatalikod siya at malayo sa akin, nakakaya ko siyang sumbatan patalikod. Leave before I do something to you. Go! Napaigtad ako sa biglaan nitong sigaw. Mabilis akong umalis sa kwarto niya at padabog na isinarado ang pinto. Saka umamba ng suntok. Pwede naman akong sabihan na umalis, hindi na kailangan pasigaw. Iyabang talaga ng lalaking yun. Inisasaad ko sa sarili. Bumaba na ako para magsimula na sa paglilinis ng pool. Nakita ko si Manang Elena sa kusina na parang nahihirapang akyatin ng cabinet. At may kinukuha ito rito na hindi niya maabot. Nilapitan ko siya para matulungan. Manang Elena, ako na po riyan. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Pakikuha naman yung mga bagong plato at mga baso para sa mga bisita ni Sir Daniel. Gagamitin niyon para sa mga bisita niya na darating bukas. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Bisita? Baka babae na naman. Tumuntong ako sa upuan para maabot ito at nang makuha na ay bumaba na ako. Salamat, Iha. Maiwan muna kita rito at lilinisin ko lang ang guest room. Yang mga baso at plato pati mga utensils, linisin mo muna baka may alikabok at siguraduhin mong walang mababasag. Tumango na lang ako sa sinabi niya at umalis na. Sinimulan ko ang paghuhugas sa plato at baso. Isa-isang sinisiguradong walang mababasag. Nang matapos sa paghuhugas ay pinunasan ko na sila gamit ang malinis na tuwalyang pangkusina. Pero sadyang minalas yata ako dahil nakabasag ako ng 2 plato. Nakalikha ito ng malakas na ingay kaya mabilis na bumaba si Manang Elena. Haba ako naman ay napatakip sa bibig ko dahil sa nangyari. Diyos ko po, Alexa! Saad ni Manang Elena. Pasensya na po talaga. Nadulas po sa kamay ko eh. Hindi ko po sinasadya. Ako na lang po maglilinis nito. Nahihiyang saad ko at sinimulang pulutin ang mga basag na plato. Kinuha ko ang walis at dustpan sa gilid at sinimulan nitong walisin. May maliliit pa na naiwan, kaya pinulot ko na lang ang mga ito. Naku, Iha, paniguradong magagalit na naman sa'yo si Sir Daniel. Mag-ingat ka sa pagpulot. Tulungan na kita. Umiling ako. Wag na po, kaya ko naman po tsaka baka. Sa kalagitnaan ng pagpupulot namin, narinig ko ang boses ni Daniel. Don't you dare to help her, Manang Elena. She was the one who broke those plates and she must clean it with her own hands. Umangat ang tingin ko sa harapan. Nakita ko ang galit na mukha ni Daniel na diretso ang tingin sa akin. He's mad, really mad. Tumayo ako at nahihiyang tumingin sa ibaba habang nilalaro ang mga daliri ko dahil sa kaba.
Sorry po. Nadulas lang kasi talaga sa kamay ko yung mga plato. Ako na lang po maglilinis nito. Hindi na po mauulit. Lumunak ako pagkatapos kong sabihin ng mga yon. Your sorry doesn't do anything, Alexa. Now, clean this quickly, or I will give you a punishment. You choose. Umangat muli ang tingin ko sa kanya at nakikita kong may nanguud yung tingin nito o nag-a-assume na naman ako. Pero hindi ako pwedeng magkamali dahil kitang-kita ko ang mga kislap sa kanyang mga mata na mas lalong nagpalakas ng tibok ng puso ko. No, not this time, Alexa. Pigilan mo ang nararamdaman mo. Saway ng bahagi ng isip niya. Maglilinis na po, sir. Tugon ko. Hindi ko napigilang bumaba ang tingin ko sa mapupula niyang labi na bahagyang tumaas ang gilid ng labi nito. Napalunok ako. Okay. Yun lang ang tanging sagot niya at tumalikod na ito sa amin at umakyat sa kwarto niya. Bumaling naman sa akin si Manang Elena at kinurot ako sa tagiliran na kinahiyaw ko. Aray ko naman, Manang. Hiyaw ko. Ikaw talagang bata ka. Alam ko na nga ba sa mga ganito, hindi ka dapat pinapahawak ng mga babasagin na bagay dahil yan sa sobrang pagkadulas ng kamay mo. Napanguso ako at tinulungan akong linisin ang nabasag kong mga plato. Kasalanan ko bang clumsy ako? Tanungin niyo si Mama. Baka sa jeans niya ako nagmana. Naiiling na saad ko kay Manang. Daniel's point of view. Binagsak ko ang katawan sa kama at hinilot ang ulo ko. Yung babaeng yun talaga, nakakainis. Lagi na lang may nababasag kapag nakakahawak ng babasagin na bagay. However, I felt weird while I'm looking at her brown eyes. It felt like I've met her before. She had this face that seems familiar to me. Her face, her voice, the brown eyes and her presence. She's kinda have a resemblance to my childhood girl best friend. Pinilig ko ang ulo ko dahil sa iniisip ko. No, it can't be. Matagal na akong iniwan ng childhood best friend ko at wala na akong ideya kung nasaan na siya ngayon. Tiningnan ko ang nakadisplay na larawan sa side table desk ko. It was me and her. Natigil ako sa pagdadrama nang tumunog ang cellphone ko. I saw the caller ID. Pinaikot ko na lang ang mga mata ko. Pilit na umupo sa gilid ng kama bago sinagot ang tawag. Hello, man. Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko ang boses ng isa sa mga kaibigan ko. What now, Gerald? Inis na tugon ko rito. Pero narinig ko lang ang mahina nitong tawa na kinaiinisan ko. Hey, just wanted to tell you na wag mong kalilimutan na may victory party tayo dyan sa inyo. Ihanda mo na ang mga girls dyan. Bumuntong hininga ako dahil sa pinagsasabi nitong kaibigan ko. As if naman magdadala ako ng babae rito. Ayokong marumihan ang maganda kong pamamahay. Whatever, drop it now. Walang gana kong sambit. Ako na ang nag-off ng tawag at itinapon sa una ng cellphone at pumunta sa banyo para maligo. Flashback. 2 years ago. Nakaramdam ako ng pagkauhaw dahil na rin siguro sa matinding pagod na dinanas ko ngayong araw. 1 linggo pa lang akong nagtatrabaho. Pero parang 1 taon na akong nagtatrabaho dahil sa dami ng pinagawa sa akin kanina. Lumabas ako sa maid's quarter at sobrang dilim ng paligid. Walang ilaw kahit isa. Hindi ko na binuksan ng ilaw at baka magising ang mga tao na kasalukuyan ang natutulog. Nakikita ko pa naman ang dinaraanan ko. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang refrigerator na nagsilbing ilaw ko. Kinuha ko ang pitsyal at isang baso at nagsali ng tubig. Pagkatapos kong uminom ay isasarado ko na sana ang refrigerator. Nang bahagyang may kumuha ng atensyon ko. 7-Up. Pero parang hindi siya 7-Up kasi parang ibang lingwahe ang nakasulat. Pero parang 7-Up siya kung titignan mo. Ang gulo ko. Kinuha ko ito at tinitigan. Nag-iisa lamang siya. Natakam ako dahil matagal na rin akong hindi nakakainom ng soft drinks. Binuksan ko ito at ininom. Inubos ko yun. Sarap. Mahinang sabi ko at itinapon ng bote sa basurahan. Bumalik na ako sa kwarto at humiga pero nagdaan ng ilang minuto. Nagsimulang uminit ang buong katawan ko at pinagpapawisan ako bigla. Bumangon ako sa kama at lumabas ng kwarto para magpahangin pero wala pa ring epekto. Mas lalo akong nag-init at hinahabol ko ang hininga ko.
Nauuhaw ako sa isang bagay. No, nauuhaw ako sa isang tao. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit sobrang init ng katawan ko? Tumutulo ang pawis ko sa buong katawan. Umupo ako sa mahabang sopa habang pinapakalma ko ang sarili. Paulit-ulit kong pinupunasan ng pawis sa noo ko. Biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na ha? Maaga ka pang gigising bukas. Saad ng pamilyar na boses. Lumingon ako sa likuran ko at nakita ko ang gwapo kong amo na nakapamulsa habang nakatingin sa akin. Ano nga ba ang nangyari kay Alexa ng sandaling yun? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.